So, example number 1. Proceed na tayo sa example. Okay? So, for this frame, low-rise frame, two-story building siya. We will be analyzing this. We will be solving for the column shear, column moment, girder shear, axial force of each of the members. Okay? So, lahat ng members nito. So, now, pinakaunang step, pwede bang isulat na natin muna para hindi nyo makalimutan? Column shear. And then, column moment, girder or beam shear. Moment muna. Then, girder shear. And lastly, axial force in each column. Okay? So, the first procedure will be kukunin natin yung different column shear. So, sa pag-analyze ng building, since 2-story ito, makikita nyo dyan na meron tayong dalawang horizontal force. Okay, dalawa siya, 45 and then 90. Now, law of gravity. Siyempre, unahin natin sa pinakataas. Tsaka tayo bababa. Okay, so unahin natin yung 45. Si 45 kilonewton, paghahatian siya ng 3 column. So, meron tayong ano bang kulay maganda? Red na lang. Meron tayong V, meron tayong 2V, and then meron tayong V ulit. So, dalawang exterior, isang interior lang. Okay? Now, since 1, 2, 3, 4. So, 4 yan. Divide mo sa 4. Ilan yan ngayon? Since hindi ko masabing calculator, out ako na lang. 45 divided by 4. That is 11 point. Ilan na? 25. Okay? So, 11.25. So, V will be 11.25 kilonewton. And then, 2V will be equal to 22.50 kilonewton. Ayan. So, isulat natin yan. Since analysis nga ito, kailangan natin isulat sa mismong figure natin. This is 11.25 kN. This is 22.5 kN. And then this one is 11.25 kN again. Okay? So, ilagay lang natin yung kanyang parang symbol siya. Okay. Then, of course, nasa gitna siya kasi nga sabi dun sa assumption, nasa mid-height. So, nasa gitna ng ating column. GD. Okay? Next step will be column moment. So, pag kinukuha natin ang column moment from G, sa G, and then sa D, dalawa yan, of course. Ang formula lang naman niya is force times the distance. So, meron tayong shear na 11.25. Nasa gitna siya. So, kapag kukunin natin ang moment sa G, that will be 11.25 times half ng 4 meters na height ng column. So, 11.25 times 2, that will be 22.5 kN meter, of course. Okay? Since may 25 dyan, of course, 25 din ito. Yan. Liitan natin kasi baka hindi kumasya sa taas. 22.5 kilonewton meter. Ayan. Okay? Next one. Siyempre, lahat ng column tapusin natin sa second floor. So, dito naman at
dito. Wait lang. Medyo perfectionist. Yan. So, 22.5. Ilan yan? 44. Solve na lang natin para sure. 22.5 times 2. 45. Okay? So, 45. 45 kilonewton meter. 45 kilonewton meter. Okay? And then this one, same lang siya sa kabila. Sulat ulit natin. Kailangan kasi kompleto lahat yan. 22.5 kN meter. 22.5 kilonewton meter. Yan. Okay? So, next na, punta na tayo sa girder moment. So, sa pag-solve ng girder moment, kukunin lang natin or magsa-summation lang tayo or sorry, magjo-joints lang muna tayo. So, of course, start natin dito. Anywhere naman pero mas okay kapag sa gilid kasi siya yung parang kokonti lang yung forces or yung mga moments applied. Okay? Mga loads. So, dito tayo sa point G. Makikita nyo dyan, visualize natin, ganyan. This is G. Meron kang makikita doon na 22.5. So, if may counterclockwise na 22.5, may kukontra dyan na clockwise 22.5 din. So, ganun lang naman yung pag-analyze. Balikan natin. Dito, 22.5 kilonewton meter. And since may 22.5 kilonewton meter dyan, meron din of course dito 22.5 kilonewton meter ulit. And since punta naman tayo sa point H, yan, this is your H, meron tayong clockwise 22.5, meron tayong counterclockwise 45. So, ano pa ang kailangan mo? Ika-counter mo kasi yung 45 na counterclockwise. So, ibig sabihin, kailangan ko pa ulit ng clockwise na 22.5 para lang ma-counter yung buong 45. Okay? So, ilalagay natin siya dito. Ayan. This will be 22.5 kilonewton meter. And then, dito ulit, 22.5 kilonewton meter. Okay? Kindly check if sa point I is tama. Clockwise na 22.5 and then may counterclockwise na 22.5. Okay? So, tama na siya. Tapos na ba? Of course, hindi pa. Meron pa tayo ulit na girder shear naman. So, dito naman siya. Girder shear. Ayan. Girder shear. Dalawa. So, sa ating girder shear, pag-aatian naman siya or yung 22.5 na naka-moment dito. May 22.5 na umiikot dyan. Okay? Yan is gagawin nating shear naman sa gitna. So, sabi ko nga, shear, the point of inflection is at the middle or the center of the girder. So, yung 22.5, i-divide natin sa kalahati ng 10 meters. Okay? Okay? So, balikan natin. 22.5. Yan. 22.5 divided by kalahati ng 10, that is 5. So, 4.5 ang ilalagay natin dyan. 4.5 kilonewton. Okay? And then, wag magpapakampante na 4.5 din tong kabila kasi magkaiba sila ng distance. So, 22.5 naman, i-divide naman natin sa kalahati ng 6, that is 3. So, dito naman sa kabila is 7.5 kilonewton. Okay? So, tapos na yung first floor natin. Isunod natin yung second floor. Mamaya na yung actual forces. Kasi kailangan nating mag-section-section para lang lumabas lahat yan.
Okay. Before that, dito muna tayo, ubusin muna natin tong natitira sa first floor or sa ground floor. Okay. So, sa ground floor natin, meron tayong 90 kilonewtons naman. Pero, law of attraction ulit, law of gravity, yung 90, hindi lang yung nag-iisa. Of course, yung 45 kilonewtons, may effect pa rin yan sa baba. So, ilalagay ulit natin yan. 45 kilonewtons plus 90 divided by, na-erase, divided by yung ating V to V. So, 4 pa rin. So, ilan naman yan? Natin. 45 plus 90 divided by 4. That is 33.75. Therefore, ang V natin is 33.75 kilonewtons. Ang 2V naman natin will be times 2, 67.5. Of course, mas malaki yung effect sa pinakababa. Kaya nga kapag gumagawa tayo ng buildings, okay, laging mas malaki o pulido yung mga foundation sa baba at ginagawa na lang light materials pataas. Okay? Now, meron ka ng column shear. Syempre, isulat natin yan dito sa ating figure. Yan. So, 33.75 kilonewton. 67.5 kilonewton. 33.75 kilonewton. Yan. So, meron na tayo. Balikan natin lang yung procedure. Ito. Pauli-ulit lang yan kung ilan yung story mo. Ganon din yung kung ilang beses mo siyang uulitin. Okay? So, next one will be the column moment. So, sa column moment natin, i-multiply natin yung 33.75 sa kalahati ng ating column height. So, ang column height natin dito will be 5 meters. So, computing for that, 33.75 times half of 5 is 2.5. So, 84.375. Yung lalagay mo dyan. 84.375 kilonewton meter. Of course, meron siya dito din na 84.375 kilonewton meter. Okay? So, puntahan naman natin yung 67.5 times naman yan sa 2.5. Yan. 168.75. Malaw. (168.75 kilonewton meter). 168.75 kilonewton meter. Okay. And then, copyin mo na lang natin yung sa isa. Same naman sila. (84.375 kilonewton meter). 84.375 kilonewton meter. Yan. Okay? So, complete na. Punta na tayo sa ating pag-solve ng girder moment. So, napapansin nyo kanina, hindi ko sinolve yung ditong part ng girders natin, girder moment. Kasi, syempre, kailangan pa nating i-consider yung ground floor loadings. Okay? So, point D. Meron kang nakikitang counterclockwise na 22.5. Meron kang counter pa rin ba yan? Okay. Counterclockwise ulit na 84.375. So, dalawang counter, 22.5 counter. And then, counter ulit na 84.75. So, ilan yung kailangan mong clockwise? Yan. 22.5 plus 84.375. 106.875. Okay. So, clockwise. Yan. Dito na lang.
Sulat natin agad dito. Rekta na. 106.875 kilonewton meter. Okay? Since may 106 dyan, meron ulit dito. 106 pa rin. 106.875 kilonewton meter. Ayan. Palit ng sulat ko. So, lipat naman tayo sa point E. Ayan. Point E. Lagyan natin. Counterclockwise, 45. Counterclockwise, 168.75. Clockwise, 106.875. So, ilan? Ngayon natin. 106.875 minus 45 minus 168.75. Ibig sabihin, kailangan ko pa ulit ng another 106.875. Okay. Na clockwise. Ganyan. Recheck nyo lang. Baka mamaya magkamali kayo. Kaya ko kinakalculate. Pero makikita nyo naman na yung pattern. If tama kayo. Okay. So, 106.875 kilonewton meter. Since ganyan yan, meron pa ulit dito 106.875 kilonewton meter. Okay? Check natin kung tama, kung nag-balance din yung sa point F. Lagay natin. Point F yan. Merong counterclockwise na 22.5. Another counterclockwise na 84.375. So, dapat mag-equal siya dun sa sa clockwise na 106, no? So, 84.375 plus 22.5. So, 106.875. Tama ba siya? Tama. Ayan. So, ganun lang. Pag-recheck kung baka mamaya is nadudulingan na naman kayo. Kailangan nyo lang i-recheck maayos. Okay? Kasi madali lang siya. Mahaba lang. Matagal lang. Okay? So, tapos na ang ating girder moment. Punta na tayo sa girder shear. So, sa girder shear natin, i-compute lang natin itong part na to. Yung shear dito. Yan. So, last na to. At pupunta na tayo ng axial force. Okay? So, now, 106.875. 0.875. I-divide natin siya sa kalahati ng 10 ulit. So, that is 5. 21.375. 21.375 kilonewton. Na dito naman sa kabila, yung 106.875 na yan is divide naman natin sa 3. That will be 35.625 kilonewton. Yan. Okay? So, kompleto na. Kailangan na lang natin kunin yung last part. Okay? Anyway, kapag sa problem naman, hindi na hinahanapan ng actual force. Pag napansin yung walang actual force na hinahanap. Pwede na kayo tumigil dito, tapos na to. Okay na to. Okay? Pero kung hindi, pinapahirapan kayo ni Madam Ajin nyo, pero tutuloy natin yan. Tuloy natin. So, let's move on. Finding the actual forces. So, pag sinabi namang actual forces, ano yung mga yun? Pag sinabing actual forces, these are the forces na makikita nyo na perpendicular. Tama ba? Perpendicular to the cross-sectional area of the members. So, dito, actual forces of the columns ang hinahanap. So, pag actual forces ng column, ayan. Yan, sorry. Magdo-drawing na tayo. Kaya din talaga merong isa pang space dito. Okay. So, point G
unahin natin. Kasi lahat yan, gagawan natin. Tandaan nyo yan. Mahirap to. Or matagal. This is point G. And then, as you can see, actual forces for the columns, meron tayong force dito. Force in column GD. Okay. And then, meron ka ditong shear na 4.5 kilonewton. Okay. And then, mangyayari lang dyan, summation forces vertical. Of course, FGD is also equal to 4.5 kilonewton. Okay? Huwag nyo lang i-box. Next, punta naman tayo sa baba niya. Ito. Ganun natin din ang kasya yung okay. Ito naman. Meron tayong shear dyan at meron tayong shear din dito. This is point G. This is point D. Okay. Meron tayong 4.5 kilonewtons. Meron tayong 21.375 kilonewton ulit dito. So, pag magsasolve na, ilagay natin. Anong ilalagay natin? Dito na tayo. So, the force in member DA or AD, same lang. Ano yan? Siyempre pagsasamahin natin yung dalawang shear. That will be 21.375 plus 4.5 kilonewton. So, 25.875. 25.875 kilonewton. Okay? So, unahin lang natin yung dalawang dulo kung dulo. Dito naman tayo sa kabila. This is your point I. And then, dito lalabas ang force IF. Meron siyang shear na 7.5 kilonewton. Okay? So, force in IF, same lang, 7.5 kilonewton. Okay? Next one naman, dito, ayan, F and C. Point F. Ay, mali. It's not F and C. It's I and F. Okay. And then, meron tayong force dyan. That is force FC. Ayan. So, ilagay natin yung dalawang shear. This is 7.5. This one is 35.625. Ayan. So, ilan yung force natin dyan? 7.5 plus 35.625. 43.125. 43.125 kilonewton. Ayan. And then, next natin, kumpletuhin na natin yung nasa gitna. I-clear lang natin. This is H. No? And then, merong lalabas na force at HE. HE naman. So, may force dyan, may force dyan. Ano yung dalawang force na yan? 4.5, 7.5. Okay na yan. So, ilan ang magiging total niyan? 4.5 plus 7.5. 12. Okay. 12 kilonewton. And then, the next one, sa baba, yan. This is H, this is E.
And then, of course, yun, mga katabi niya. Ano naman yung magiging force at EB? Okay. Yan. Solve natin. That will be 4.5 plus 7.5 plus 21. 21 saan na ako lang, nire-recheck ko lang ang sagot natin. Okay, so this part ulitin natin dun sa point H. Alisin mo natin to. Hindi na. Wag mo nating resolve yung dito sa baba. Dito muna tayo. Palitan natin yan. Since there is 4.5 kilonewtons sa kabila. Okay. Meron 4.5 kilonewtons dito sa kabila. And then, meron kang 7.5 kilonewtons sa kabila. Okay. So, yung dalawang yan, they will counter each other. So, hindi siya pwedeng pag-a-add. Ipagmaminus yan dapat. Okay. Kapag pinag-minus natin yan, mangyayari, that will be 7.5 minus 4.5. So, yung natitirang actual force dito sa force at HE, ayan, it will be 3 na lang. 3 kilonewtons. 3 kilonewtons. Ganon din dito. Itong dalawa, pagsasamahin ko. And then, itong dalawa, pagsasamahin ko din. And then, after that, yung difference niya, yun yung magiging member sa FEB. Okay. So, dito pala, mapapalitan na yung sign. Since 4.5 and then 7.5. So, dito, pababa. And then, dito, pataas yan. So, ibig sabihin, pataas to, kasama niya will be pataas. Okay? So, next, dito tayo sa 4.5 tapos 21.5. 4.5 plus 21.375 minus 35.625 minus 7.5. Yan. So, 4.5, 21.375, 35.625, 7.5. 17.25. So, papalitan ulit natin to. This will be 17 point. Hindi dyan sinusulat. Pataas. 17.25. 25 kilonewton. Since ito pababa, so pataas tong dalawa. Therefore, pataas din tong dalawa. Okay? Then, pababa yung dalawa dyan. So, ibig sabihin, okay na. Ayan, okay na. So, 17.25, 43.125. Okay. So, ayan. So, based from the figure and then yung sa analysis natin and then yung ating mga magnitudes sa mga nakuha, makikita nyo pagdating sa actual force, sino yung may pinaka natatanggap na pinakamalaking force sa lahat. Of course, since mapapansin nyo naman, we have here 45 kilonewton and then 90 kilonewton sa left side. And then, ia-apply mo siya dito. Yan. Of course, yan. Pinaka makakakuha ng pressure dyan is yung anditong point. Okay. Kaya nga, kung makikita nyo, ang actual, bakit kasi ang makikita nyo dito na ang actual force natin sa FC is very big. Siya nga yung pinaka-highest Kasi siya talaga yung nakakatanggap ng pinakamalaking force due to that load on the left side. Okay. So, ano lang naman yung pag-analyze niyan.
And then, sa ating mga other, ano naman dito, mga nakuhang values. Wait lang. Yan. May makikita kayo dyan na may pinakamalaking moment naman is yung nasa gitna. Of course, since dalawa yung kanyang apat na loads yung kanyang binubuhat, magkabilaan, left side and right side, makikita nyo dyan. So, ibig sabihin, malaki talaga yung nasa gitna na moment natin dun sa interior columns. Okay? So, ganun lang naman yung mga explanation dito. Now, if you want, say for example, find the actual force in column or member HE. Ayan. So, susulat nyo lang. Ayan. Ay, bakit erase to? This will be your answer. 3 kilonewton. Yan lang. What will be the girder moment in GH? Ayan. Isusulat nyo lang ito. 22.5. Yan lang. What will be the column moment in EB? Yun, ito, 168.75. That's how you do it. That's how you analyze. Okay? Ngayon lang. The next problem will be in the second video kasi baka mamaya mahirapan akong i-upload to sa step S ninyo. So, i-stop ko muna to.